Inaasahang aabot sa mahigit 3 milyong pasahero ang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula sa Disyembre 19 hanggang Enero 5 sa susunod na taon upang ipagdiwang ang Pasko at Bagong Taon kasama ang kanilang mga pamilya. Si Cherry Light sa report. Bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga biyahero, muling ipinatupad ng PITX ang mas pinaigting na holiday transport plan kasunod ng naging matagumpay na operasyon nitong noong Undas. Kabilang sa mga hakbang ang mas mahigpit na seguridad, pinalawak na customer assistance desk at mas pinahusay na koordinasyon sa mga ahensya ng pamalaan. Ayon sa pamunuan ng PITX, patuloy ang pakikipagtulungan nito sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, Philippine National Police, Metropolitan Manila Development Authority at mga partner transport operators upang matiyak ang ligtas, sapat at maasahang biyahe sa pinakaabalang panahon ng taon. Sinabi ni Jason Salvador, Corporate Affairs and Government Relations Director ng PITX, na layo ng pamunuan na masiguro ang maayos at ligtas na pag-uwi ng bawat pasahero ngayong Kapaskuhan. Dagdag sa masayang diwa ng Pasko, opisyal na sinalubong ng PITX ang holiday season sa pamamagitan ng pag-iilaw ng terminal na naglalayong makalika ng mas makulay at positibong karanasan para sa mga pasahero sa buong panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Kasunod nito ay pinagdiriwang din ngayong taon ang ikalawang anibersaryo ng programang Barkada ni Pete, Paskong Handog, na nagbibigay parangal sa mga driver, konduktor, dispatcher, security personnel at iba pang transport frontliners na patuloy na naglilingkod kahit sa panahon ng Kapaskuhan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinatitibay ng PITX ang pagpapahalaga sa mga manggagawa sa transportasyon na nananatiling naka-duty kahit sa pinakamahalagang okasyon ng pamilya. Hinihikayat naman ang publiko na maglaan ng dagdag na oras sa kanilang biyahe at sumubaybay sa opisyal na mga anunsyo ng PITX para sa real-time updates sa buong holiday travel period. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News. Nakataas na ang alerto sa mga pantalan para sa inaasahang dagsa ng mga biyaherong uuwi sa kanilang mga probinsya upang magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Samantala, may paalala ang Department of Health para iwas sakit ngayong Pasko habang patuloy namang binabatikos ang Department of Trade and Industry kaugnay ng issue sa 500 pesos Noche Buena. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Mula sa 4.4 milyon noong nakaraang taon, inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA na papalo hanggang sa 4.6 milyon ang bilang ng biyahero sa mga pantalan mula ngayong araw hanggang January 5, 2026 dahil sa holiday season. Mas mataas yan sa 4.4 milyon na naitala nila noong nakaraang taon. Dahil sa inaasang influx ng mga pasahero, itinaas na ng PPA ang alerto sa mga pantalan kung saan ang mga frontline ng mga empleyado pinagbabawal ang mag-leave mula ngayong araw hanggang sa January 5. Panawagan naman ito sa mga shipping lines, damihan ang barkong bibiyahe. As the terminals are well prepared for the influx of passengers, na sana yung ating mga operators ng mga shipping line natin will also meet the demand na dapat mag-deploy na din sila ng karampatan at sapat na dami ng mga barko para sa mga kababayan natin. Sa mga biyahero, kailangan nilang pagplanuhan ng maigi ang kanilang biyahe at maagang magpabook o kumuha ng tiket ng maaga para hindi sila mahasel sa pagsakay ng barko. Para maging maayos at maging komportable yung biyahe nila at ng yung kanilang Pasko ay maging masaya at hindi maging parusa. We have to understand na for yung convenience ng travel ng lahat ng tao, hindi pwedeng iisang partido lang ang namamahala. Nandito kami PPA para masigurado na yung kanilang pagbiyahe ay komportable habang naghihintay sila. Nandiyan ang shipping lines to make sure na safe yung pagbabiyahe nila at madali silang makapag-book at makabili ng ticket. Yung mga kababayan naman natin
kailangan on their part, maging planado din sila. Ipinagmalaki naman ng PPA ang malaki nilang kinita kung saan as of October 30, 2025, nasa 24.97 billion pesos ang kanilang naitilang revenue na mas mataas sa 22.58 billion pesos na kinita nila sa magkaparehas na panahon noong taong 2024. Bahagi ng kita nila ay ilalaan daw sa rehabilitation ng mga pantalan na napinsala ng mga nagdaang bagyo. Ang Department of Health o DOH naman nagpaalala sa publiko na dahan-dahan sa mga masasarap na pagkain ngayong Christmas season para iwas sakit. Sa Facebook page ng ahensya, nagbigay ito ng mga health tips gaya ng limitahan raw ang 4Ms o ang matamis, maalat, mataba at mamantikang pagkain. Mag-exercise 30 hanggang 60 minuto kada araw at iba pang paalala para na rin sa bagong taon. Nagpaalala din ito na huwag maka-offend ng tao lalo na kung may reunion ng pamilya. Samantala patuloy pa rin pinuputakte ng negatibong komento ang DTI dahil sa pahayag ni Secretary Cristina Roque na kakasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng 4 na miyembro ng pamilya. Si Senator Amy Marcos gumawa ng vlog para ipakita na malayo sa katotohanan ang ibinida ni Roque kung saan sa kanyang pasampol umabot sa mahigit 3,000 pesos ang nagastos nito sa fruit salad, spaghetti, lumpiang Shanghai, assorted fruits, sa hamon, sa cake, juice at soft drinks. Ang grand total, 3,166 pesos. Walang 500. Hoy, DTI, gising kayo, hindi yan totoo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.